Ang investigador. Ang napabalitang daang-daang kilong cocaine na palutang-lutang sa karagatan ng Samar, kumpirmado ng investigador. Natunto namin ang ilang kabataang nakakita ng mga inanod na cocaine. Sila rin ang nakakita na bukod sa mga pulis, may ilan pang taong kumuha ng mga cocaine sa baybayin. Babae nga si Duan na lalaki. Ang una kumuha, babae. Dahil may pabuya sa makakapagturo sa mga nagbebenta ng nawawalang cocaine, may impormanting lumutang. Bukod sa reward, minin man natin o hindi, kailangan natin yan. Alam nyo ba na ang cocaine ay unang ginawa noong taong 1859 mula sa dahon na kung tawagin ay coca? Hanggang sa madiskubre ng mga eksperto sa medisina ang panganib na dulot nito sa katawan ng tao noong taong 1880. Yung lungs, pwedeng magkaroon ng mga infiltrates, pwede kang makakos ng hemoptysis, yung sumusuka ng dugo. Tapos sa heart, pwedeng magkaroon ng arrhythmia, yung skip beats. Tapos pwede rin siya makakos ng hypertension. Tapos sa liver, may effect rin siya. Tapos it can also cause kidney failure. Sa Department of Health, may nakatalang mahigit 50 kaso ng paggamit ng cocaine. Kasama sa bilang na ito si Jose na dating nalulong sa paggamit nito. Pwede natin sabihin, mga 25 to 26 years gumagamit ako ng substance. Kaya naman, naging paborito ko yung cocaine. High school, tinapos ko, pero kung 400 ang graduates, ako, number 396 ata eh. Nasa dulo ako. Wala akong tinapos na college. Hanggang nag-asawa ko, ayan, after 7-8 years, nasira yung marriage ko kasi tuloy-tuloy pa rin yung paggamit ko eh. Wala akong na-accomplish talaga sa buhay ko. Ang cocaine din daw ang sanhi na matinding problema niya sa kalusugan. Meron akong enlarged heart. Mataas yung BP ko, mataas yung cholesterol ko. Kaya umabot sa isang okasyon, na-stroke ako. Buti nga umabot lang hanggang sa mata. So, dito tumigil, nawala yung vision ko sa isang mata. Hindi po kasali sa top 3 na droga sa Pilipinas ang cocaine. Ang dahilan, sobra po ang mahal nito. Kung ang 5 gramo ng shabu ay nagkakalaga ng 3,000 piso lamang, ang katumbas na cocaine, 12,000 piso. Kaya ang tawag po nito sa cocaine, rich man's drug o droga ng mayayaman. Ginagamit din po itong cocaine sa larangan ng medisina bilang pagpuksa sa hapdi o painkiller. Ang benta ng 1 kilo ng tinatawag na rich man's drug tumataginting na 5 milyong piso. Pero ayon sa informante, ang cocaine daw sa Katarman Samar may diskwento kalahating milyong piso. Aba, summer special rate. Ako ay naghanda ng 4.5 million. May binibintang high-grade cocaine sa Katarman, Samar. Kaya naman wala nang pasakalye, agad tumarurot papuntang Samar ang mga agent ng National Bureau of Investigation Batangas at ang investigador. Ang pupuntahan, Katarman, Samar. Masusing pinano ng mga operatiba ang paghuli sa taong nagbebenta di umano ng iligal na droga. Sa pamamagitan ng asset, nakipagtransaksyon ang mga operatiba sa target. Pangsamantalang nanatili ang asset at target sa loob ng hotel. Makalipas ang 2 oras ng pagtatambay sa labas, nakatanggap kami ng text mula sa asset. Wala pang 5 minuto, lumabas na mula sa tinuluyang beach resort ang sasakyang target ng aming grupo. Huminto ang kanilang sasakyan sa gilid ng bangko. Bumaba kaagad ang lalaking ito, bit-bit ang isang bag. Wala silang kaalam-alam na nakapaligid na pala sa kanila ang mga ahente ng NBI. Ilang minuto ang makalipas, bumalik ang lalaki at may iniabot sa loob ng sasakyan. Matapos ang abutan, pumrente siya sa gilid ng bangko na parang walang nangyari. Pero katabi na niya sa mga oras na yon ang mga operatiba na naghihintay lang ng tiempo bago mang-aresto.
Susunod! Sa March 28, Sunday is Bigatin.